Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pa rin pong pag-uusapan itong si Chelsea Manalo at yung kanyang matagumpay na pag-represent ng ating bansa dito sa Miss Universe 2024 na kung saan ay tinatawag natin na makasaysayan. So ating panunuorin at ating tatalakayin in this video kung bakit. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So masasabi natin mga kapolitika na ang naging resulta ng Miss Universe 2024 para sa ating bansa is makasaysayan. In contrast nga doon sa mga pinapakalat na mga vloggers na hindi sila kontento dito sa naging resulta ng Miss Universe 2024 na ang sinasabi nila recently lang ay nasabi na dapat is ibang kandidata daw ng MUPH ang ipinadala dito sa nasabing beauty contest. At magbibigay po tayo ng rebuttal dito sa mga sinasabi nila against kay Chelsea Manalo kasi I think na worth it na pag-usapan natin itong isyong ito mga kapolitika dahil nga sinasakyan rin ng ibang mga vloggers at mga paninira dito sa ating naging representative sa Miss Universe 2024. So unang-una, bakit ba natin nasabi na makasaysayan itong pag-represent ni Chelsea Manalo dito sa MU 2024? Kasi mga kapolitika, siya ang kauna-unahang Pilipino na nagwagi dito sa Miss Universe Asia. So that's number one. At ilang bansa ba ang meron dito sa Asia? So siya ang itinanghal na Queen of Asia dito sa Miss Universe. At yung pangalawa ay siya ang kauna-unahang representative ng ating bansa dito sa Mexico na kung saan is nag-break ng itong tinatawag nila na sumpa dito sa sa Mexico daw kasi ginagawa ang beauty contest or nagiging venue ng Miss Universe mga kapolitika is lagi daw na-unplace ang Pilipinas. So ang sinasabi nila ay si Chelsea Manalo daw ang kauna-unahang nag-break nitong rhythm ng placement ng Pilipinas dito sa nasabing bansa. At yung pangatlo is si Chelsea Manalo rin ang kauna-unahang Filipino-African na naging representative ng ating bansa at nanalo pa siya bilang Miss Universe Asia at the same time naka-place siya sa top 30. So yun po ang makasaysayang ginawa at talagang naging resulta ng journey ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe 2024. Now on top of this mga kapolitika is atin rin po palang pag-uusapan na kung saan ay may laban sana itong si Chelsea Manalo dito sa Miss Universe 2024 kasi yung sinasabi na nga natin yung kalakaran nitong beauty contest dati is kakaiba na nga po ngayon. Yung sa atin nga doon sa ating mga previous video is natalakay natin, na i-report natin, na mention natin na kung saan ay posible talaga na kasama dapat siya sa top 5. So ngayon ay dahil sa kapangyarihan at yung korupsyon nga dito sa Miss Universe ay meron nga kasing documentary na nilabas earlier na kung saan is pinupunterya itong Miss Universe ngayon ng controversy at mga iskandalo. At itong itong documentary taga ibang bansa po ang gumawa mga kapolitika. So umani ito ng samot-saring reaksyon at kasirian po ito ng Miss Universe kasi grabe nga po talaga ang korupsyon ngayon. At kahit pa nga siguro malakat Rio Negre yung ipapadala natin dito sa kanilang beauty contest ay sobrang malabo pa po na ibibigay sa atin yung corona not unless is magkakaroon nga ng matinong CEO itong Miss Universe. Okay, so yun po ang ating nakikita, but as long as andyan pa po sila Jack Rahotatip, itong sila Raul, sila Osmil, ay talagang hindi natin masasabi mga kapolitika ang mga maging kapalaran ng ating kandidata dahil talagang grabe po ang impluensya ng pera at yung kapangyarihan dito. Talagang very corrupt ang management ngayon ng Miss Universe. At bakit ba natin ito laging iniulit, lagi nating ini-reiterate dito sa ating YouTube channel? Kasi nga maraming mga Pinoy ang hindi nakakaintindi at sinisisi dito at nagkakaroon patuloy ng burden itong ating kandidata kasi laging sinisisi bakit daw natalo, bakit na-unplace. Mga kapolitika, ganito na po ang norms ngayon at naging kultura ng mga beauty contest. Talagang pera na lang, business, talagang yung impluensya, very corrupt. So ganito na po at dapat yun ang maintindihan ng mga Pinoy na sinisisi yung ating mga kandidata na mga vloggers na kung saan is nagpaparinig pa dito sa ating mga pambato at nakakasakit na po tayo ng damdamin ng ibang tao, nito mga personalidad na ating pinapadala dito sa mga beauty contest.
Okay, so the only way na mawala itong ganitong kalakaran, especially to sa Miss Universe, kasi nga everyone is looking up to this competition, ay dapat na po na palitan itong Miss Universe. At least dati nga kay Donald Trump ay kahit hindi naman tayo nananalo ng corona dati sa panahon niya, at least is nakapasok tayo sa top 5 at mas okay na nga po yun sa atin, unlike talaga ngayon na grabe yung sabi nga dun sa post, ang pinakamataas daw na placement ng Pilipinas under Jack Rotatip ay top 10. So impossible na po na makahawak ng microphone yung ating mga kandidata. Okay, so yun mga kapolitika ang ating paliwanag at talakayan, kasi recently ay mainit nga talaga at pinagpipiyastahan online. Bakit isisi naman dito kay Chelsea Manalo? Talagang hindi ba nila alam yung politika dito sa Miss Universe at yung corruption? Yun dapat ay iisipin rin nila at wag basta-basta magbigay ng side comment na kung saan is nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Okay? So kung kayo po ang tatanungin, agree ba kayo na grabe na po talaga ang corruption dito sa Miss Universe? At ano ang inyong masasabi dito sa makasaysayan na ginawa ni Chelsea Manalo sa Miss Universe 2024? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hi guys, how are you all doing? Kumusta kayong lahat? Well, as you can see, I'm not okay because it is only now that I am realizing the gravity of what I did on social media the other day. I'm coming out with this video not to gain back your sympathy, but I really think this is the most Christian thing to do. The past 24 hours talaga has left me bewildered about my actions, about our candidate Chelsea Manalo, and it really pains me that it has come to this. Chelsea, I'm really sorry about what I said about you. It was never really my intention to really hurt your feelings, nor your teams. Kasi you've worked so hard to be where you are right now. And it's really painful that I am pictured as someone who's belittling all your efforts since day one. When I made that, when I answered, just to give you a context, when I answered that question in a live chat session with my followers on my YouTube account a day after finals, I simply responded directly to the question I was asked. Who do you think should have represented us instead, or who do you want to see representing us next year? I can't remember the exact same question. So, ayun, nagsalita po ako ng dire-diretso na, nako, siguro, since Barbie looking po si Miss Denmark, siguro ang hinahanap nila si ganito, ganyan. When I realize now, I should have been more diplomatic and tactful with my choice of words. It is only now that I am realizing the impact of my words to you, to your team, and everyone else. There's no excuse. There's no excuse in what I did. Pero what really pains me lang talaga is when people say na I am plastic to you, I have been two-faced to you all this time, when in fact talaga kung ano yung pinakita ko sa'yo since day one, ganun talaga yung enthusiasm ko. It's just that everything just changed after the preliminary performance. However, given that hindi pa rin talaga tama yung sinabi ko, and I would really like to apologize to you